Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang kabataang babae na nagngangalang Rosa. Siya'y kilala sa kanilang lugar bilang isang magandang dalaga, ngunit may itinatagong sikreto. Sa araw, si Rosa ay tahimik at mahinhin, ngunit sa gabi, siya'y nagiging isang nilalang ng lagim, isang manananggal. Nalaman ng mga tao ang kanyang sikreto noong isang gabing maliwanag ang buwan. Isang pangkat ng mga mangangaso ang nagpasyang magtungo sa kagubatan upang manghuli ng usa. Habang sila'y naglalakad, nakarinig sila ng mga kakaibang tunog mula sa kalayuan. Mga kaluskos, mga ungol at mga sigaw ng takot na hindi nila maipaliwanag. Nilapitan nila ang pinagmumulan ng tunog at laking gulat nila nang makita nila si Rosa, ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang itaas na katawan ay lumilipad sa ere. May mahahabang pakpak na parang sa paniki, habang ang kanyang ibabang katawan ay naiwan sa lupa, walang galaw. Sa kanilang takot, mabilis silang umatras at bumalik sa baryo upang balaan ang mga tao. Ngunit si Kapitan Del Barrio, isang matapang at mabait na pinuno, ay nagdesisyong hahanapin ang manananggal at tapusin ang kanyang paghahasik ng lagim. Kinuha niya ang kanyang buntot pagi, ang pinaniniwalaang sandata laban sa manananggal, at kasama ang ilan pang matatapang na kalalakihan, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Gabi-gabi, binabantayan nila ang kagubatan. Isang gabi, sa kabila ng kanilang pagod, narinig nilang muli ang mga nakakakilabot na tunog. Sa pagpasok nila sa isang lumang kubo, nakita nilang muli ang katawan ni Rosa na walang itaas na bahagi. Alam nilang malapit lang ang kanyang itaas na katawan, naghahanap ng biktima. Sa kanilang pag-iimbestiga, natagpuan nila ang mga labi ng mga hayop at ilang tao, pinaniniwala ang mga naging biktima ng manananggal. Hindi nagtagal, naramdaman nila ang paglapit ng manananggal. Sa kanilang pag-iwas sa dilim, nakita nila ito, lumilipad sa itaas, naghahanap ng susunod na biktima. Agad na sumugod si Kapitan Del Barrio, hawak ang kanyang buntot pagi. Sa isang mabilis na galaw, hinagupit niya ang manananggal na bumagsak sa lupa, umiiyak sa sakit. Dali-dali nilang sinugod ang ibabang katawan ni Rosa, sinabuyan ng asin at bawang upang hindi na ito magdugtong muli. Ang manananggal, sa kanyang paghingi ng awa, ay bumalik sa anyo ni Rosa. "Patawarin niyo ako, anya. Ako'y isinumpa at hindi ko na kayang kontrolin ang aking sarili tuwing magtatakip silim." Ngunit hindi naawa si Kapitan Del Barrio. Alam niyang kailangang wakasan ang kasamaan upang hindi na muling maghasik ng lagim. Sa huling sandali, itinagan niya ang buntot pagi sa puso ni Rosa at siya'y pumanaw na may luha sa mga mata. Simula noon, naging mapayapa ang baryo. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman pa rin ng mga tao ang takot at kaba, tanda ng mga alaala ng manananggal na minsang nagdala ng lagim sa kanilang lugar. Ang kwentong ito'y nagsilbing babala sa kanila na laging mag-ingat sa mga nilalang ng dilim na maaaring magtago sa likod ng mukha ng isang kaibigan.